What is up mga karwa? So ayan, may dalawang quote akong i-discuss sa inyo at i-connect natin sa kasalukuyang nangyayari sa politics dito sa Pilipinas. Ang isang quote ay galing kay Albert Einstein at ang pangalawang quote naman ay galing sa Biblia. Ngayon, ito yung galing kay Albert Einstein. Sabi niya, "The world is a dangerous place not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing." Ayan. Kung i-connect natin ngayon sa nangyayari, ano? Para dun sa mga, alam mo yung pag-iisip na pare-parehas lang naman yung mga politiko. Na, uupo na lang ako kasi pare-parehas lang naman. Wala akong gagawin kasi pare-parehas lang naman. Para dun sa mga hindi nagsasalita. Ito yung para sa inyo. You're making the world, or sabihin na nating Pilipinas, more dangerous kasi wala kayong ginagawa. Same din sa mga nagpapatronize sa mga maling gawain. Sa mga sumusuporta pa rin sa mga politiko na alam mo na ang kurakot, alam mo na ang walang ginagawa, alam mo na ang pasakit, ang binibigay sa taong bayan ay sila pa rin ang sinusuportahan nyo. Ayan, itong quote na ito ay para again sa mga tao na nagkokondina or nagsusupport sa maling gawain at para sa tao na walang ginagawa. Kaya sabi ko sa inyo nung nakaraan, di naman talaga ako inclined sa politics. However, ako sa end ko, nakikita ko na parang sobra-sobra na kasi yung ginagawa ng current admin natin ngayon. That's why I'm trying to, kung sino man ang makapanood ng mga video na ginagawa ko, yung mga pinopost ko, to realize na mali yung ginagawa ng current administration ngayon. I have to do something kasi nga sobra-sobra na. And I have to do something by, making videos supporting what I think is the best, leader na mag-lead sa atin. Ngayon, kaya naman sinusuportahan ko yung mga Duterte ay dahil currently sa mga tatakbo, sa mga natin ngayon, mga politician natin ngayon na tatakbo, sila talaga yung may nagawa compared sa iba. 'Di ba? Sila yung may malasakit. Now, I will connect that dun sa verse sa Bible na galing sa Psalm 82:3 to 4. Sabi niya dito, Psalm 82:3 to 4 calls for those in authority to give justice to the weak and fatherless, uphold the rights of the afflicted and the destitute, and rescue the weak and needy from the wicked. Sabi dito, ang verse ay nag-emphasize ng importance ng protecting the vulnerable and ensuring fairness for all. Okay? Yung si Tatay Digong nung nakaraan, hindi naman talaga siya perfect. However, mostly ng kanyang ginawa ay para sa taong bayan. Mostly, para sa akin ay pagpuprotekta sa mga tao na wala namang kakayanang protektahan ang kanilang sarili. Halimbawa na lang yung war on drugs. Well, you can argue kasi sabi niya maiyan niya yung drugs in 6 months. Hindi niya nagawa yon. However, sa termino niya, kita mo naman talaga yung improvement. That's just an example, okay? Na nagawa niya para sa taong for the weak, para sa mga taong para sa atin na kailangan niyang i-defend. Na hindi lang sa atin, for future generations to come. However, ngayong current admin ay bumabalik lahat. Parang nawawalan ng kwenta. Kaya nga, sinuportahan ng Duterte yung Marcos is para sana sa continuity ng mga magandang nagawa ni former President Digong, pero nangyayari sa atin ngayon. Pansin nyo naman, huwag kayong magbubulag-bulagan. Ayan. So, again, like I said before, na hindi ko naman sigurado sa 2028 kung tatakbo si Sara. Hindi ko sure na same ang pagli-lead ni Sara sa tatay niya. However, the thing nga is magkapamilya sila. Somehow, mas malaki yung chance na
ang ano ni Sarah is it's for the people, katulad ng kanyang ama. Okay? Hindi para sa oligarko, hindi para sa mga, alam mo yun, yung mayayaman, kundi for nasa laylayan laylayan ng ating lipunan. Okay? Ayan, mga kadwa. So, yung psalm na galing sa Biblia, Psalm 82, 3-4, para kay Duterte. Defend the lowly and fatherless, render justice to the afflicted and needy. Rescue the lowly and poor, deliver them from the hand of the wicked. Ayan, yung psalm. Tapos, yung naman kay Albert Einstein, the world is a dangerous place, not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing. Ha? Well, para sa siguro kasi nga kapag halimbawa yung mga tao ay kinontra nila, yung nagsalita yung tao, hindi yung wala silang ginagawa kundi ino-oppress nila yung mali. Tapos yung taong gumagawa ng evil, magsa-stop yan. Okay? But siguro para sa akin, medyo kulang. Hindi lang, not because of those who look on and do nothing. Doon na rin mismo sa gumawa ng evil. Which is, sa atin ngayon, opinion ko lang to, hindi to fake news, Kaya Castro. Ang evil ngayon ay yung current admin. Gumagawa ng evil. At doon sa nagpapatronize sa kanila, and para sa mga tao na nagbubulag-bulagan, na nagpapabili ng mga boto, mag-isip-isip na kayo. Because you're making the Philippines, the world, a dangerous place. Ayun lang, mga kadwa. Peace, and I'm out.